Hi, everybody. Hi, pa. Yung Nope. nanay ko, nandito lang kami outside, no? But then again, naririnig ba ako? Kahit medyo Opo. maingay. Ay, hopefully, nagno-noise cancellation siya. So anyway, I'm very grateful, no? Sa maraming bagay talaga. The fact that we're alive and alam mo yon, we are serving our purpose. That's really something na talagang you can really look forward. Ako, I've gone through a pray and fast, no, pastor. And for those, nung unang araw, talagang sobrang hindi, sabi ko nga, nag-chat na ako sa nanay ko. Sabi ko, ma, nangihina ako kasi ang sakit ng ulo ko and all. Because I feel kumbaga, my first time and all, parang niramdam ko siya. But then, after ng Tuesday, Thursday, Wednesday, yun na, hanggang sa Friday, imagine mo yun, I ate Thursday ng 3 p.m. and I also break my fast at 7 p.m. kinabukasan. So, Lord yun, di ba? Na ang tanging kakampi ko, barley and or yung juice, yung ano ko, yung tubig ko talaga. And talagang, grabe lang din si Lord talaga na, ano mo yun, mag show talaga lahat ng mga direction mo para hindi ka mismo manghina talaga. And I'm very grateful for the support system that I have. On that 5 day also, except Wednesday, nandun din ako mismo sa church physically kasi yun naman ang turo ni Pastor Ralph na you be visible also to a community or a church na para pwede ka rin talagang kumbaga you can really rely on people or may mapagsasabihan ka. So, I'm blessed and syempre always naman connected with Pastor and si Mama. Ma, mag-on cam ka. Ayan, maganda na na she's here also, all of you guys, no? So, let's just be a blessing to a lot of people. And alam ko maraming mga ipapadala si Lord sa'yo ng mga great, magagandang bagay talaga. Because God is faithful. And isang bagay lang, share ko lang kanina sa Victorino, na nag-church kami around yung 2 p.m. service. Sabi doon that God is really i-rejoice mo, kantahin mo yung new song, no? Na pin-prepare mo or kumbaga ano yung new song mo for your 2024. It is not kung ano yung ibinigay ng Lord sa'yo kasi meron na wala, you still praise Him din pa rin talaga dapat, 'di ba? Nagbigay siya ng magandang bagay, nagbigay siya ng sitwasyon, you still be grateful kasi bakit? Those are the things na hindi naman ibibigay ni Lord sa'yo nang hindi mo naman talaga, alam mo yon, hindi mo talaga siya kailangan sa buhay or mangyari talaga. So ikaw mismo na we're here, we're gathered also to alam mo yon, to help each other also and be accountable for each others. Pagka may isang wala, no, and you will look forward na, uy, nasan si mama, kahit si mama ko, pwede nyo rin hanapin. So yun, so, kumbaga, maganda yan kasi si mama palagi ko rin yan sinesendan kahit na minsan sobrang busy na yan sa tindahan nila. Ay, char. Ayun, so yun lang, sobrang grateful. And ako, I prayed for, kasi merong 5 topics na financial breakthrough, spiritual breakthrough, salvation, physical healing, family restoration, lahat yon talagang all walks. And dun talaga sa mga, I want to repeat it again, Pas. Alam ko magkakaroon tayo ng ganun, di ba? Our own version. So, hindi ko pa kasi siya natapos or nagawa. So, I really have. I really have to do that also. Kasi ang sarap lang sa feeling. And I want my mom and mga kapatid ko na ma-feel din talaga nila kung paano gumalaw si Lord sa buhay. Yun lang po. Thank you, Rose, for hosting. Ah, ayan, nag-open cam na din si Ma'am Ana, parang magsasalita din po. May isi-share po ba kayo, Ma'am Ana? Yes. Ano lang, pasalamat ako kasi yung laboratory ko, clear na siya. So, ibig Wow, sabihin mo naman ko sakit. praise God. Oo, clear na siya. Ibig sabihin wala na akong sakit, wala na akong maintenance. Wow. Dahil nag-detox ako ng ilang months.
Malala, Ay, oo. grabe yan. Grabing testimony. Wala na I-interviewin akong ko nga siya maintindihan. mamaya nang dahil sa barley. Wow, Oo. galing Nag-detox ako naman. ng Si 2 Lord. months. Yeah. Ganda ng Yes. testimony. Grabe talaga si Lord. Thank Wala you, Lord. talagang imposible kay Lord eh, no? Grabe. Mm. Okay, grabe. Thank you, Lord, no? And, Congrats, mother! I'm proud of you. Ma'am Joanne, nandun ka sa SG ano, kanina na office, di ba? Nakita mo yung direct ko? Yeah, thank you. ayan. Parang may isi-share ka din, Miss Joanna. Mamaya na lang. Naka-mute, naka-mute. Okay. Gusto na ipag-thank you kay Lord yung kaninang event sa office. Grabe ang daming tao. Although hindi ako nakaka-attend kasi I have work this morning kaya inabot kasi kami ng ng 3 o'clock so late na ako nakarating. Nung dumating ako sa office, halos katatapos lang ng ng presentation nila. Pero thanks God pa rin kasi sobrang dami ng tao. Nakita ko yung mga picture nila. Yun. Gusto kong ipag-thank you kasi ano, napuno, super blessed talaga na yung natin, yung business natin na nag-grow talaga siya. Iba't ibang klase ng tao. Alam ko meron pang, hindi ko lang kung taga saan yung nakasalubong ko kung Indonesian or Malaysian eh. Kasi iba yung salita niya. So yun, yun lang naman ang gusto ko ipag-bless. Tsaka yung nakauwi ako ng okay naman, wala namang nangyari sa akin, nakauwi ako ng maayos. Yun lang naman. Thank you. Ayan, grabe si Lord sa buhay natin, no? Nakaka-bless yung testimony ni Ma'am Ana na gumaling siya. Thank you, Lord. So, ayan, mag-start na tayo. Ikaw na, Pastor. Thank you po. Praise God, no? At ang daming good news, daming challenge, pero dami ring breakthrough sa inyo. Sa health, sa relationships, spiritual life, finances, no? So all of this, lahat ng papuri sa Panginoon, siya talaga ang kasama natin na gumagalaw sa buhay natin. So praise God at nandito na naman tayo. Again, Bible month, Bible emphasis month ang January, sineselebrate siya ng buong Pilipinas. And so ganun din naman ang mga churches, ang mga sermons ay patungkol sa salita ng Diyos. So we already talk about the Word of God, no, as our start, as our foundation. At ano pa kaya yung mga ginagawa ni Lord through His Word? Ang title natin tonight is God's Mighty Works Through His Word. Napasa ko ba yung latest na slide kay Lawrence? Napasa ko ba? Um, Hopefully kung napasa ko, ipapashow natin. And also, ano bang mga ginagawa pa ni Lord pag ang kanyang salita na ang nararanasan natin, ang kanyang power na nararanasan natin as we listen, as we apply His Word. Ano bang mga mighty works ng Panginoon pag tayo ay nag-obey sa kanyang mga salita? So God's mighty works through His Word. So thank you so much. This time, dadalhin ko kayo sa Old Testament. So, hindi na muna ako mag-i-intro ng ibang story. Focus muna tayo sa story kasi baka kung hindi ko ma-explain na maayos, baka sabihin nyo, saan na banda ito? Saan na banda ito? Di ba usually pagbaguhan ka tapos pinabasa ka ng Old Testament, parang hindi mo malocate saan na banda ito. Now, ang unahin ko is i-show natin yung ating verse tapos i-explain ko saan na banda ito sa buhay ng mga Israelites, sa buhay ng mga people of God, no, kung tawagin. So, noong unang panahon, alam naman natin na si God nag-create ng creation,
And also on the 7th day nag-create na siya. And then 6th day nag-create din siya ng tao, di ba? Halos lahat ng creation niya salita lang. Diba? The word of God is very powerful. Let there be light, let there be separation with the day and the night, no? Separation of the sky and the water, no? So puro salita. So ganun ka powerful ang word of God. Kaya nga ang title tonight is Mighty Works Through God's Work. Sobrang mighty ang work ni God even through His word. So ang itong text natin, ito po ay nakabalik na ang mga Israelites sa kanilang bansa. Okay? So ito yung babasahin natin, ay sila po ay na-exile ng 70 years. Pag sinabing exile ng 70 years, hindi po yun bed of roses na parang nag-party sila, naging masaya sila doon. Hindi po. No? Nahirapan sila mamuhay sa ibang bansa. Yun na lang ay dahil tinulungan sila ni Lord at sila po ay nakabalik pa sa kanilang bansa after 70 years. 70. Pag sinabing exile, naalala nyo si Jose Rizal dahil kalaban niya yung Spain. Nagsusulat siya against Spain. Naalala nyo, Jose Rizal? In-exile siya sa kung saan-saan. No? Isa sa mga in-exile ata sa kanya sa Dapitan. Tama ako? Hindi ko alam kung na-exile pa siya sa ibang bansa. No? Pero ang sure ako sa Dapitan. Tama? Tama bang history ko? Di ba? Pag sinabing exile, hindi yan masaya. Lalo na ito, 70 years. At buti na lang sa awa ni Lord, nakabalik pa sila ulit sa kanilang bansa, sa kanilang lugar. At hinayaan sila, tinulungan sila ng mga pagan kings, mga hindi ito sabihin na natin hindi sila believers of God, pero later naging believer of God sila dahil nakita nila na powerful ang God nila Daniel, nila ang tatlong friends na sinunog sa pugon pero hindi nasunog. Dahil sa ang tatlong friends na yun, merong isang kasama. So sinamahan sila ni Lord. It could be angel of God or it could be God Himself, no? So naging 4 sila sa pugon. Pag sinabing pugon, yung apoy na malaki na sobrang kasya yung mga tao, pinasok sila doon pero hindi sila nasunog. Hindi nasunog yung damit. So because of this miracle sa kanilang buhay, kay Daniel, sa 3 friends, sa iba pang mga Israelites na nakita ang power ni God sa kanilang buhay, naniwala itong mga pagan kings. Yung mga kings na iba yung Diyos-Diyosan. Pero dahil sa miracle, naniwala na rin sila sa Diyos ng Israel. And therefore, nung pinabalik na sila, binigyan sila ng permission na bumalik sa kanilang bansa after 70 years of being exiled, tinulungan sila ma-rebuild yung wall ng kanilang city sa Jerusalem at tinulungan din silang i-rebuild ang kanilang temple. Okay, ganun na nangyari ha, ni-rebuild yung temple. So meron na ring time na talagang nakaramdam na sila na kailangan na nila ang Word of God. Kasi yung mga scrolls nila, mga Word of God, siyempre, preserve din nila yon. I mean, pwedeng natuto na rin sila na i-document yung mga about how God created them, no? So kasi doon sa exile na country, sa Babylon, merong mga stories about other gods. So sabi nila, why not i-document din natin, i-scroll din natin, isulat din natin kung paano tayo nilikha ni Lord at kung paano tayo naging isang nation, naging isang bansa ng Panginoon. So ito na yung part na nakabalik na sila from exile and babasahin ko na, Ezra reads the law. So merong mga law or mga word of God na kanilang binasa ulit. Para ano? Basahin natin ano nangyari. And all the people gathered as one person at the public square which was in front of the water gate. And they asked Ezra, the scribe. Si Ezra daw, isang scribe, to bring the book of the law of Moses which the Lord had given to Israel. So naintindihan nyo? Itong book na babasahin nila or scroll na babasahin nila ay ito po ay law of Moses. Ibig sabihin, nagbigay si Lord
ng batas or commands kay Moses at kanila itong tinago. No, kanilang nilagay sa kanilang panulat. It could be scrolls, no. At sabi nila, pwede man nating basahin the book of law. Ang equivalent ng book of law actually is parang Bible na. Yan ang pinaka-guide nila. Okay, naintindihan nyo? Nung unang panahon, wala pang Bible na ganito, walang ganito, wala pang nakakompile. Ang Bible nila yung the book of the law. Yun yung batas ng Panginoon. Okay? So sabi nila, pwede ba nating basahin yan? So nagkaroon sila ng pagkasabik. No? Sa tagal ba naman silang ma-exile, walang Bible doon sa Babylon? Malayo yon na bansa, no? Pinarusahan sila, sinunog yung kanilang nation, ang kanilang cities, tapos dinala ang buong yung mga mamamayan doon sa Babylon. Yung iba pinatay, yung iba na mga pwede nilang gawing mga slaves or workers sa Babylon, dinala nila. At ngayon, after 70 years, again, ulitin ko, after 70 years, nakabalik na sila. So, sabi nila, then Ezra the priest brought the law, okay? Brought the law before the assembly. At ano yon ang assembly na yon? Merong kalalakihan, women, and all who could listen with understanding on the first day of the 7th month. So, Sabbath day yon, first day. Now, nakita nyo yung gathered as one person? Ang ibig sabihin yan, nung nag-gather sila para basahin ang book of God or the law of God, meron silang united hearts. Isa lang ang kanilang mga isip, puso, isipan, no, puso at diwa. United. They gathered as one person. Yan ang ibig sabihin ng gathered as one person. Okay? Naintindihan nyo? So, ibig sabihin, united sila. So, hopefully, tayo rin na mga believer, every time we gather sa online, sa face-to-face, hopefully tayo na nandito sa Zoom at yung mga nakikinig sa atin is united tayo sa Panginoon at tayo rin bilang Kristiyano kahit malayo tayo, united tayo sa faith. Tama ba yun? Ha? So yun yung nangyari. Binasa nila ang Word of God. At itong matindi. Tingnan nyo sa verse 3. And Ezra read from it. No? Binasa ang law before the public square which was in front of the water gate. Kailan niya binasa? From early morning until noontime. Midday. Nagbasa ng Bible sa madaling araw hanggang sa tanghali. Oh, wait lang. Kaya nyo ba na magbasa ng Bible at makinig sa nagbabasa ng Bible from madaling araw, early morning, until noontime? Kaya? Baka makakatulog na yung iba. Kahit siguro magbasa lang tayo ng verses na 1 oras pa lang, wala na, no? O, ito. From madaling araw hanggang tanghali, hindi sila inantok. Bakit kaya? Anong meron? No? Yan yung mga natin, i-reflect natin mamaya. So, in the presence of men, women, and those who can understand, kahit binata ka or bata, basta nakakaintindi, nakinig din sila. Grabe. Grabe yung pagkauhaw sa Word of God. And all the people were attentive to the book of the law. Bakit nga sila attentive? Bakit kaya sila attentive? From early morning hanggang noontime? Sa tingin nyo, bakit sila attentive? Walang distraction talaga. Kahit yung iba nakakaramdam na ng gutom, parang nakafocus, attentive. Ano kaya meron? No? So, dito, malalaman natin, nawala yung aking PowerPoint, na kaya sila attentive, no? Kung babasahin natin ulit yun, it's because ang Word of God talaga, when you read the Word of God, ang number one na lesson dito is, God captures our attention. No? Tama ba? When we read the Word of God, God captures our attention. Tama? Naranasan nyo na ba yan na habang nakikinig kayo ng Word of God, parang kinakausap ka ni Lord? So hindi kayo naantok? And when He captures our attention,
God transform our hearts, tinatransform niya ang ating mga puso, at paano? Through His Word. Ganon si Lord. Pag i-transform niya tayo, i-capture niya ang attention natin, it's because grabe talaga ang Word of God. Pag nakinig ka sa Word of God at si Lord nangusap sa'yo, parang hindi ka nakakaramdam ng antok, gutom, at walang distractions. Na? At kung meron man distractions, parang sinasabi mo, huwag kayong maingay, nakikinig ako. Na? Ganun tayo, di ba? So kung babasahin mo pa ito, tingnan natin pa, no? Tapusin natin sa verse 4. Ezra the scribe stood at the wooden podium which they had made for that purpose. Meron siyang pulpit. Doon niya binasa yung word of God, the law of God. Tapos, ang dami pang sinabi diyan. Beside him, yung mga tao. Merong mga tao sa kanyang tabi. Hindi ko mabasa yung mga pangalan. Hindi kasi siya English name, no? Hebrew name yan. Matithia, Shema, Ananiah, Uriah, Hilkiah. Okay. Yun sa mga right. Sa left niya, meron namang mga tao. Sila Pedaiah, Mishael. Okay, kayo na magbasa, no? Ang hirap. Sa verse 5, then Ezra opened the book in the sight of all the people. Binuksan niya ang the book or the word of God, no? For he was standing above all people. Kitang-kita siya ng mga tao. Meron siya kasing pulpit. Meron siyang pulpit na ginawa lang. Wooden pulpit. And when he opened it, all the people stood up. Sa verse 6, then Ezra blessed the Lord. Sabi niya, the great Lord. And all the people, pag sinabing bless the Lord, parang Lord, purihin ka. Gumanon si Ezra. Then all the people, anong tugon nila sa sinabi ni Ezra? Amen, amen. With the raising of their hands. And they kneeled down, nagluhod, and worshiped the Lord with their faces to the ground. Opa, naalala niyo na? Ang mga tao pala noon, talagang nakayupo. Naka-bow down, nakayupo. Ang itsura nila nakaano sa ground. Kaganon talaga. So ganun, pag nag-worship, ganun talaga, no? So kung babasahin mo yon, mapapansin mo na ano pa? Sa verse 7. Verse 7 basahin natin. And also, basahin natin, nawawala yung PowerPoint. Also, Jeshua, mga pangalan, and the Levites explained the law to the people. In-explain nila ang law to the people while the people remained in their place. Tingnan nyo naman. Hindi umaalis yung mga tao. Tayo, no? From madaling araw hanggang tanghali na pagbabasa siguro. Siguro paalis-alis na tayo, no? They read from the book, sa verse 8, from the law of God. Tapos anong nangyari? From the law of God, translating to give sense so that they understood the reading. So habang binabasa ang word, may nagtatranslate. Hindi pwedeng nagsisermon tayo dito, hindi natin naintindihan. Kaya ako nagtatranslate, kaya ako nag-i-interpret, kaya ako nag-i-explain. Kasi yun talaga, noon pa, thousands of years ago, ganyan na dapat magbasa ng Bible. Ini-explain, tinatranslate, kung ano-ano pa. Okay? Intindihan nyo? So anong unang natin? Next slide. Anong matutunan natin? 'Di ba? Sabi ko kanina, God transform our hearts. He captures our attention. No wonder ang mga tao kahit mula early morning hanggang tanghali, hindi sila naiinip. Because God is capturing their attention. At hindi lang 'yon, tinatransform ang kanilang mga puso. Ganun pala 'yon. So next slide. Anong matutunan natin? Let's consider another verse. Ito naman sa New Testament. Bakit kaya ganun na lamang ang kanilang pag-attention? No? May attentiveness talaga yung mga tao. Next slide. Can we move to the next slide? Bakit attentive yung mga tao? Hindi ito dahil magaling sila makinig. Ito ay gawa ng Panginoon. Once si Lord na mangusap, magiging attentive ka talaga. Can we go to the next slide? We have God captures our attention. Next.
So yan ang number 1 He transform us. So sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, pakibasa nga, Rose. Ano daw yung scripture? All scripture. All scripture is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness, so that the man or woman of God may be fully capable, equipped for every good work. Yun. Ang buong scripture ng Panginoon, inspired by God. Kaya nasulat siya ng mga writers kasi in-inspire sila ni Lord. Sa ibang version, all scripture is God-breathed. Oh, hininga daw ng Panginoon. Huminga si Lord. Huminga. Parang kung paano niya binuo si Adan sa alabok, huminga siya at nagkaroon ng buhay si Adan. Ganon din dito. When the word of God is read or spoken, so dahil inspired by God, tayo po ay nakaka-benefit. Beneficial palang word of God. Napaka-helpful sa ating buhay. Bakit? This is beneficial for teaching, para turuan tayo ng mga batas ng Diyos. Ano pa ba? Ng katuruan ng Diyos. Para ano? Kasi kung mali yung ating buhay, kailangan nating malaman anong tama. Tama ba? Di ba? Tama. Minsan kasi may mga paniniwala tayo, may ginagawa tayo na mali. Kaya tayo babalik sa Word of God para turuan tayo, teaching. At pag hindi tayo sumunod sa teaching, doon na papasok yung rebuke. Papagalitan tayo ni Lord. Didisiplinahin tayo. Ano pa? Kung inulit pa rin natin, i-correct tayo ni Lord. Tama na yan, mali yung ginagawa mo. Hindi yan according sa Bible. Itigil mo na. Napansin nyo, ang pinakauna, teaching. Kasi hindi ka naman pwede mag-rebuke or mag-correct sa tao na hindi mo tinuruan. Tama ba? Una, teaching talaga eh. Tama ba yon? Ang batang tinuturuan mo magsulat, papagalitan mo ba yan na hindi marunong magsulat kahit di mo naman tinuruan? Dapat turuan mo muna. Diba? Turo, teaching talaga. At pag hindi sinunod, i-correct mo na, i-rebuke mo. Anak, ulit-ulit na tayo sa letter A. 5 buwan na tayo sa letter A. Pwede ba mag-letter B na tayo? So, ganun po. Hindi tayo pwedeng magalit sa isang tao na hindi naman niya alam ang teaching of God. Kaya nga minsan may nagtatanong sa akin, Pastor, paano yung mga makasalanang tao na hindi naniniwala sa Diyos? Alam mo, ang sagot ko, kung di naman nila alam pa ang teachings of Jesus, wala silang accountability. I mean, yes, they will go to hell, but huwag ka mag-expect sa kanila kasi ma-frustrate ka lang. Okay? I'm not saying na tama yung na dapat wala kang alam. Hindi ko sinasabi yun. May problema ka pag hindi mo alam ang teaching ni Jesus kasi hindi mo alam na ang kaligtasan pala ay si Kristo. No, pag hindi tinuro sa iyo 'yon, paano mo malalaman? Tama? So teaching ang number 1. Pag hindi sumunod at di nag-obey, i-rebuke na natin. Pag hindi pa rin naniwala, kahit mali na nga yung ginagawa, i-correct natin. Bakit ginagawa ito? Para ang Word of God pala is training din yan. Para ano? Training para ano? In righteousness. Para yung buhay natin, akma sa salita ng Diyos. Ang buhay natin maging acceptable to God. Hindi pwedeng kahit ano na lang isa buhay natin. Dapat ang buhay natin based sa teachings ni Jesus. At para masanay pa tayo na i-obey si Jesus, merong training. O kayo nga walang tigil training nyo every week sa business, no? Para maging effective kayo, di ba? Ganun din naman sa Word of God dapat. Tuloy-tuloy ang ating pag-training sa bawat believer sa salita ng Diyos. Para sa 17, so that the man of God or the woman of God may be fully capable, fully equipped para for every good work, para makagawa siya ng good work. Paano mo ba masabi na good work yung ginagawa mo? Kasi maraming tao kahit di naniniwala sa Diyos, gumagawa din naman ng mga bagay na mabuti. Paano mo ngayon masasabi na ang ginagawa mo, good work yan sa mata ni Lord? Can you guess? Paano mo malalaman? Kasi maraming tao nagpapakain sa gutom, kahit unbeliever sila,
tumutulong sa mahihirap kahit hindi sila naniniwala sa Diyos. Now, how will you know that he is doing the good work that God requires? Kasi sasabihin din nila, I feel good this Christmas. Nagbigay ako ng mga tsinelas sa mga tribo. I feel good kasi nagpakain ako sa mga homeless. I feel good this Christmas kasi nagbigay ako ng mga damit na bago sa nasunugan. Kahit hindi naman sila believer of God. How will you know na yung ginagawa niya, good work? You will know it if it's the work that God tells him to do. Kasi, I'll give you an example. Kunwari, si Ma'am Sheila, mayroon akong 3 anak. Inutusan niya sila na magligpit kayong lahat ng mga toys na nakakalat sa floor. Tapos ang ginawa ng 3 kong anak, lumabas at nagwalis sa labas. Is it good work? Hindi siya good work. Mabuti na nagligpit kayo pero hindi naman natuwa ang nanay nyo. Kasi sinabi ng nanay nyo, ligpitin ang toys sa floor. Ganon din kay God. Pwedeng mabait kang tao, ginagawa mo yung mga bagay na yan, pero hindi yan ang pinapagawa ni Lord. Kasi hindi ka nakikinig sa teaching niya. Balik tayo sa teaching niya. Yan ba ang sinasabi ni Lord na gawin mo? Naintindihan niyo na? Maraming tao mabait, pero hindi sila pupunta ng langit. Kasi hindi naman yan ang sinasabi ni Lord. Kasi ang unang good work na gagawin ng tao para maligtas, alam nyo? Alam nyo? To believe in Jesus Christ. Yun ang pinakaunang good work. Kung hindi ka nag-believe kay Jesus Christ, hindi yan good work. Kasi kahit mabait ka, kung hindi ka nag-believe kay Jesus Christ, pupunta ka pa rin sa hell. Yan ang katuruan ng Bible. Kaya hate na mga tao ang Bible kasi sabihin nila, ayoko na, judgmental kayo. Pag hindi pala ako naniwala kay Jesus, pupunta ako ng hell. Yes, kasi sinabi ng Bible. Hindi ko yan sinabi. Sinabi ng Bible. Tapos sasabihin nila, paano malalaman, pastor, na tama yung word of God? Find out for yourself. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo paano ang feeling, paano ang experience. You yourself, you listen, you hear the word of God. Hindi ko pwedeng explain sa iyo ang experience. It's a personal encounter with Jesus Christ. Try mong mag-believe kay Jesus and your life will never be the same again. Tama? So, next tayo So, ganun pala, no? Hindi lang pala puro teaching. Kasi sa dulo, para maging equipped ka for every good work. Para gawin mo ang kalooban ni Lord. Yun pala yun. Hindi lang tayo puro aral. Kasi kung puro lang tayo aral, tapos yung buhay natin mali, yung desisyon natin mali, at patuloy pa rin tayo sa makasalanang buhay, then magkakaroon ng correction, rebuke, at ididisiplinahin tayo ng Diyos. Kasi sabi niya, ito yung tama pero binabalik natin. Okay? Next slide. Ano pang makukuha natin dito? That's why we need to repent. Kailangan nating mag-repent. Ano bang repent? Sabi ni C.S. Lewis, we all want progress. Di ba lahat tayo gusto natin ng progress sa buhay? Di ba nagpipray tayo, Lord, sana sa 2024 mag-progress na, umusad ng buhay ko. Pero you know what? Ang sinasabi ni C.S. Lewis about progress, ito yon. Tingnan nyo. Next. We all want progress. But if you are on the wrong road, mali yung tinatahak mong landas, progress means doing about turn. Ibahin mo yung direksyon mo, 180 degrees. Repentance. Talikuran mo na yan. Mali yung ginagawa mo, hindi ka magpo-progress dyan. Makasalanan yung ginagawa mo or kasalanan yung gagawin mo. Mag-repent ka. And walking back to the right road, in that case, the man who turns back soonest is the most progressive. Yung taong nag-repent at
talagang hindi na nagpatumpik-tumpik, hindi niya na pinatigas yung puso niya. Nagrepent na siya kasi alam niya mali yung ginagawa niya. Siya yung most progressive. Pero kung patagal-tagal ka pa, alam mo namang mali yung tinatahak mong landas, then you're not progressing. Maraming tao gusto mag-progress ang buhay nila this year. Pero hindi naman sila nagrepent sa kasalanan. I tell you, you will never progress in your spiritual life and even in your other areas of life. The start of progress is repentance. Hindi ka pwedeng mag-progress sa spiritual life mo kung inaalagaan mo yung kasalanan, yung tinatago-tago mo pa. Hindi yan progress. Ang progress, mag-repent ka talaga. Okay, next. Ano pang mga makikita natin? Di ba, si Jesus, gustong-gusto niya yung mga nagre-repent. Tama? Basahin natin to. Now, the tax collectors and sinners were all gathering around to, ano yan? Anong nangyari dyan? Hindi ko mabasa. Wait lang. All gathering around to hear Jesus. Nakikinig yung mga makasalanang tao kay Jesus. Mga tax collectors, kasalanan. Verse 2. But the Pharisees, yung mga relihiyosong tao, yung mga laman ng simbahan, mga teachers of the law, mga experts sa Bible, nagreklamo. They mattered. Nagreklamo sila. This man, si Jesus daw, this man welcomes sinners and eats with sinners. Anong klaseng tao to si Jesus na wini-welcome yung mga kasalanan at kumakain pa kasama nila? Then Jesus told them this parable. Anong parable? About the lost sheep. Sabi ni Jesus, suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, yung nawalang tupa, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me. Oh, magsaya tayo. I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need repentance or do not need to repent. Nakita nyo? Mas masaya si Lord pag nag-repent ang isang sinner. Masaya si Lord na tayong believer at nagkasala tayo. O, pwede rin to i-apply sa believer na pag nagkasala tayo, we need to repent. Kasi hindi lang masaya ang heaven, hindi lang masaya si Lord. Yun yung simula ng progress mo, kapatid. Gusto mo mag-progress sa buhay, huwag mo na itago-tago yung kasalanan. Repent. Okay? Next. Basahin natin. Ito na. Mahilig si Lawrence sa picture Lawrence, ito yung picture ko for today. Ang repentance, parang ganito. Pag ang tao nagkasala, parang butones yan. Pag mali yung unang butones, mali na rin yung mga susunod na butones. Tama? Sino dito ang naging high school at elementary noon or may damit na may butones? Pag mali ang unang butones, huwag kang mag-expect na tama yung mga susunod na butones. Tama? Ganun ang kasalanan. Kailangan mag-repent. Kunin mo ulit lahat ng butones, magsimula kang muli. Tandaan nyo, yan ang repentance. Pag nagkamali ka ng butones, wag mo nang sabihin mo, okay lang to. Okay lang to. Ituloy-tuloy mo pa rin. Sa dulo, ganun na pero ngayon, ang fashion ng Korean, ganun na, no? Yung Korean, ganun na. Pero anyway, ang illustration ko, yung sa school ba, hindi naman pwedeng ganun yung uniform mo na ganun kasi mali yung butones. Hindi pwedeng ganun. Minsan, mali na nga yung butones, mali na nga yung buhay mo, ituloy-tuloy mo pa. Sige lang. Kasi baka magbago or baka maitatama na ito. Hindi. Once nagsimula ka sa mali, don't expect na magiging tama yan. Ang mali, mali. Gusto mo ng progress, itama mo na sa una pa lang. So ganun din as we start 2024,
Itama na natin lahat. Kung may kailangan i-repent, mag-repent na tayo. May kailangan baguhin, baguhin na natin. Kung may kailangan i-stop, itigil na natin. Gusto mo man kaya ng progress? O, tandaan yung botones ha. Once nag-start ka ng mali, mali na lahat yon. Pero pag nag-start ka naman ng panibago at tama, magiging tama na rin lahat. So start with God. Start in repentance. Okay? Next. Basahin natin ulit itong Nehemiah. Medyo mahaba-haba. So, pag binasa, sorry, may tumawag kay Lauren. Okay. Basahin ko na lang sa Bible. Meron din man ako dito eh. Meron akong verse dito eh. Okay lang yan. Ganun talaga. Believe nga ako kay Lawrence kahit minsan nagda-drive eh. Nag-host pa rin. Anyway, thank you Rose for hosting tonight. So, again, they read the book, they read the book, from the book, from the law of God, and tinatranslate to give sense so that those who hear will understand, maintindihan. Tapos sa verse 9, Nehemiah, who was the governor, and Ezra, the priest and scribe, and the Levites who taught the people, said to all the people, this day, after nila magbasa, tingnan nyo, after nila magbasa, sabi ng kanilang leaders, ng kanilang priest, ng kanilang governor, at ng kanilang mga Levites, sabi nila, this day is holy to the Lord our God. So, anong gagawin nila? Do not mourn. Huwag kayong magluksa or umiyak. For all the people were weeping or crying when they heard the words of the law. Kasi nung binasa ng word of God sa kanila, umiyak na sila. So sabi naman ng mga leaders nila, huwag kayong umiyak, huwag kayong magluksa. Dapat masaya tayo kasi unang-una, napakabuti ng Diyos, no? At nung binasa na ang law of God, na-remind sila, na-struck sila, na-enlighten sila. Di ba gano'n naman tayo pag narinig natin ang word of God, napapaiyak tayo. Gano'n naman talaga ang reaction natin eh. Si Rose noon dito iyakin eh. Nung nagsimula dito si Rose, hindi talaga siya iyakin. Gano'n din naman yung iba dito, si Naan, hindi iyakin yan. Sila Geraldine noon, hindi iyakin yan. Hindi sila iyakin. Umano lang. Sobrang iyak. Anyway, it's because the word of God speaks. Pero this time, gusto ng leaders, pwede bang hindi tayo magluksa? Kasi this is a holy day. This is a day of celebration. Parang gano'n ang gusto sabihin ng leaders. Pero hindi naman sinasabi na bawal umiyak ha. Gusto lang ng mga leaders na i-celebrate natin to. Sa verse 10, sinabi dito, go, humayo na kayo, eat the festival foods kasi parang pista din yon, may food sila. Drink sweet, drink sweet drinks, and magpadala kayo ng portions of your food sa mga walang food kasi pista eh. Walang food. Pero hindi sila nagpipista para sa santo Nagpipista sila dahil sa Panginoon. Okay. For this day is a holy to the Lord, to our Lord. Do not grieve. Do not be grieved, for the joy of the Lord is your refuge. So the Levites silenced all the people nga nag-iyakan. Sabi nila, be still, for the day is holy. Do not be grieved. Huwag magluksa. Then all the people went away to eat, to drink, to send portions of food sa mga walang food, and to celebrate a great feast because they understood the words which had been made known to them. Yun ang pinakapunto. Yung word of God, hindi lang to binabasa para lang, yun lang, every Sunday, dadaan sa tenga, hindi naman ina-apply. Hindi. For us to understand the word of God. Okay, next slide. So ano kaya ang matututunan natin dito? I-check ko yung PowerPoint ko. Ang matututunan natin dito is this. Di ba na-understand ng mga people yung lesson? So sa atin din, God enables us to understand the Word of God, so that we can apply His Word. Yun ang pinakapunto ni Lord. Every time may sermon, every time may Bible study, face-to-face man or online, ang punto ni Lord, maintindihan ng tao para ma-apply ng tao. In short,
obedience na naman. Lawrence, ito na naman sinasabi natin, obedience ang gustong makita ni Lord sa ating mga buhay. Kaya nga, meron din na next na quotation tayo eh. Sabi ni Winky Pratney, hindi ko siya kilala, God is looking for willing hearts. God has no favorites. You do not have to be special, but you have to be available. O yun. Ang pag-obey sa Panginoon parang ganito. God is looking for willing hearts na mag-obey sa Kanya. Wala naman favorite daw si God eh. God has no favorites. You do not have to be special na sabihin natin, dapat special, talented talaga when you follow God. No. You just have to be available. Maging available tayo para sa Diyos. Hindi naman naghahanap si Lord ng mga taong talagang talented lang eh. Kahit sino tinatawag ni Lord to follow Him and to obey Him. Kasi hindi pwedeng, nakikinig ka nga, hindi ka naman available pag sinabi na ni Lord, gawin mo to, gawin mo yan. Wala. Sabi mo, ay Lord, wag lang. Hanggang pakinig lang ako every spiritual gathering ha. Every misa, every simba, makikinig lang ako. Pero yung sasabihan mo akong mag-obey, ay hindi po ako available. Hindi pwede. Kaya tayo pinapaintindi ng Word of God para maintindihan. Next. Anong next nito? Next slide. So, di ba, tingnan nyo. Sabi ni Jesus, but you, kayo, mga Israelites, kayo, mga relihiyosong tao sa Israel, you do not believe because you are not my sheep. Hindi naman talaga kayo mga followers ko. Hindi ko kayo mga tupa. Kaya kayo hindi nakikinig. Kaya kayo hindi nag-believe sa akin. Kasi you don't belong to me. Hindi ko kayo tupa. Kasi ang tupa ko, sabi niya sa verse 27, my sheep listen to my voice and I know them. And they follow me. Ang mga tupa ko nakikinig sa akin at alam ko, kilala ko sila. Mga pangalan nila, kilala ko sila, sino sila, and they follow me. And I give them eternal life. Klaro si Jesus nagbibigay eternal life. Ibig sabihin si Jesus, Diyos. And they will never perish sa hell. And no one will snatch them out of my hand. Walang makakakuha sa kanila sa aking kamay. Once believer ka na ni Jesus, hindi ka na mawawala sa kanyang kamay. Hindi ba kayo masaya noon? Lahat ng naniwala kay Jesus, wala nang makakasnatch sa kanyang kamay. Even Satan, even death, even hell cannot snatch you out from the hand of God. Galing, no? Kaya sabi ko sa inyo ang eternal life forever yan, hindi yan nawawala. Basta siguraduhin mo naniwala ka kay Jesus. 29. My Father who has given them to me, binigay ni Father sila sa akin, is greater than all. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. Kanina, wala raw makakakuha sa kamay ni Jesus ang mga tupa niya, ang mga believers. Ganon din naman sa Father niya. Wala ring makakakuha once nasa kamay na ni Father ang mga believers. At clarify ni Jesus sa verse 13. Nabasa nyo? Ako at ang Ama ay isa. I and the Father are one. So pareho silang Diyos, isa lang sila. No wonder, pag nasa kamay ka ni Jesus, wala nang makakakuha sa iyo, kahit ang demonyo. Ganon din naman sa kamay ng Father. Pag nandun ka sa kamay ni Father, hindi ka na mawawala. God the Father will keep you secure. So, dahil sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa lang, tingnan niyo yung nangyari. The Jews pick up stones at gusto nilang batuhin si Jesus. Ayaw nilang maniwala. Sinasabi mo, Diyos ka. Ka-level mo ang Father, ito, babatuhin ka namin. Blasphemy yan. Intindihan niyo? Ayaw nilang maniwala kay Jesus Next na tayo. So anong ibig sabihin nito? Dapat, we have to follow Jesus. Kasi sinabi rin ni Oswald Chambers, faith never knows where it is being led. Kahit hindi mo alam saan ka nililid ni Jesus, still you have faith sa Kanya. Hindi mo man alam saan ka nililid ni Lord, but faith loves and knows the one who is leading. Kahit saan ako ilid ni Lord, mahal ko siya at kilala ko siya.
Yun ang faith. Naintindihan niyo? Hindi sa lahat ng bagay alam niyo mangyayari ha. Kahit nagplano pa kayo. Alam niyo ba? Kahit nagplano kayo, after a year, malaman niyo may mga ginawa si Lord na surprises. Tama ba? Lawrence, di ba na-surprise ka rin? Pupunta ka ng Singapore. Nasa plano mo ba yon? Na papadalhan ka ng email na magsi-Singapore ka? Ha? Although nag-strive hard ka, yes, pero hindi mo alam na yun na pala yun nung New Year ibibigay sa iyo ni Lord. Di ba? So, just follow the one leading you kahit saan pa yan. Today, merong good news din sa amin. Merong good news sa amin. Hindi po fourth child, hindi yun. Iba, hindi po pang-apat na anak. Wala po, papagalitan ako ni Ma'am Sheila. Ang good news namin, basta masasabi namin, hindi namin plinano. Basta ginawa na lang ni Lord. Grabe. Grabe talaga. Yeah. Anyway, next. Ano pa? Ano pang, pag nag-follow tayo kay Jesus, anong mangyari? Ang mangmang, paikot-ikot, naliligaw. The fool wonders. Hindi niya alam saan siya pupunta. Paikot-ikot. Pero ang wise na tao, ang believer, nagta-travel yan. Kasi sumusunod lang siya sa, ayun na nga, kung i-connect natin yung isang verse kanina, si Jesus, pag siya ang shepherd at sumusunod ka, parang nag-journey ka, hindi ka naliligaw. Naintindihan niyo? Kaya nga, sabi ni Thomas Fuller, ang mangmang, naliligaw yan. Hindi niya alam saan pupunta. Nagwa-wander yan. Pero ang wise, nagta-travel yan. Nag-journey. See? Gusto mo ba yung buhay na full of surprises habang nag-journey ka? Follow Jesus Christ. Diba? Sa buhay ko, nakaka-excite din eh. Pinanganak ako sa Visayas. Nilid ako sa Mindanao para mag-aral sa seminaryo. Na-intern ako sa Luzon, sa Las Piñas. After 12 years, nabalik naman ako sa Visayas para mag-church planting. O sino nakakaano nun? Hindi ko nga rin plinano yun eh. Sumunod lang ako sa leading ni Lord. Di ba? Next. Next. Parang nakauwi na si Lawrence ah. Computer na eh. Hindi na cellphone eh. So, again, pwede bang magbasa naman ang iba? Last na verses na ito, I mean, the passage we are studying, ito na yung last part. And after that, we will reflect na naman. Sinong pwede magbasa? Nehemiah chapter 8, 13 to 18. Please. Ako na ulit, pass. Then on the second day, the heads of fathers' households of all the people, the priests and ano mo to ba? Levites? Ay, ito po. Levites were gathered on to Ezra the scribe so that they might gain insight into the words of the law. And they found written in the law how the Lord had commanded through Moses that the sons of Israel were to live in booths during the feast of the 7th month. Okay, wait muna. Napansin nyo sinong pinatawag ni Ezra the priest? Yung si Ezra na priest? Pinatawag niya yung mga padre de pamilya, the heads of fathers. Mga leaders, mga fathers, mga leaders sa bahay at mga leaders sa community. Okay? The heads of the father's household. Naintindihan niyo? Pinatawag niya yung mga tatay, mga priest, mga Levites. Para they will gain insight or wisdom into the words of the law, into the word of God. Naintindihan niyo? Paano daw magkakaroon ng insight or ng wisdom ang mga tao? Dito malalaman natin when you listen to learn or to hear the word of God. Tapos nung nakita nila na inuutos pala ni Lord na sa pang-7 buwan, i-celebrate nila ang pista ng tents or booth ba? Nakita niyo yung booth? Ngayon ang booth maliliit na tiyangge, di ba? Sa kanila ang booth noon parang maggagawa sila ng mga palm leaves, gaganunin nila
parang booth, parang tent. Pista yan. Pag nagpista sila ng booth, Feast of the Booths or Feast of Tents, kung if I'm not right, if I'm not wrong sa mga terms ko, ito yung time na on the 7th month, yung mga tent nila gawa sa tela, gawa sa dahon ng palma, na parang kung sa atin niyog, sa kanila palma. Ginaganong-ganon nila yan, no? Na parang maging tent. Kasi reminder yan nung unang panahon, nag-live sila sa mga tents nung nasa wilderness sila. After Egypt, pinalabas sila sa Egypt, di ba? Nag-live sila sa tent. So nire-remind sila ni Lord na once upon a time, kayo ay nag-wander sa desert dahil pinalabas ko kayo sa Egypt. See, yung mga pista nila, paalala kung anong ginawa ni Lord sa kanila. At doon sa desert, pinakain sila ng mana, yung tinapay na nahuhulog lang sa langit, sa sky, at ng quail, yung quail na nangingitlog. Pugo ba yan? Pugo ba yan? Ha? So, yun, finid sila ni Lord. So, lahat ng ito, paalala na napakabuti ni Lord. So, ang mga pista sa Israel, paalala sa kabutihan ni Lord. Iba tayo sa Pilipinas. Most of our pista, paalala about sa santo, no? Tama ba? Ganun talaga. Pero sa kanila, paalala kung gaano kabuti si Lord at ka-powerful si Lord. So, sinunod nila yun Tingnan mo sa sa verse 16. So the people went out and brought them and made booths for themselves. Yung iba naggawa ng booth sa kanilang mga roof kasi ang kanilang mga bubong flat. Yung iba sa kanilang courtyards. Yung iba naman sa courtyard ng temple, the house of God. 'Di ba may mga courtyards? Kung ito yung temple, may mga courtyards. Yung iba naman doon sa Watergate, naggawa-gawa rin ng sa public square. Ang iba naman doon sa gate of Ephraim. So the entire assembly sa 17 of those who had returned from captivity, for 70 years sila captive, made booths and lived in booths. Also, this is a reminder na galing sila sa captivity. Na kinapture sila sa ibang bansa. Gets niya? Kaya sila nag-celebrate ng Feast of Booths. So indeed, the sons of Israel had not done so since the day of Joshua, the son of Nun, to that day. So first time nilang gumawa ng pista ng booths. And there was very great rejoicing. Masaya silang lahat na na-remind sila noon, binihag tayo sa Babylon. Doon tayo nakatira, hindi atin bahay yun. Yun yung reflection nila. Hindi natin bahay yun. Ngayon, pinauwi na tayo ni Lord sa kabutihan ni Lord. So, verse 18, Ezra read from the book of the law of God daily. Araw-araw yon, from the first day to the last day. And they celebrated the feast 7 days. And on the 8th day, there was a festive assembly in accordance with the ordinance. Kung anong sinabi ni Lord, yun yung sinunod nila. So what can we learn from here? We can learn from here that pag tayo ay nakikinig lang sa Panginoon, merong wisdom. Now, na-mention ko na ito last time sa mga lessons natin, that the Word of God is the source of wisdom. Pero again, nabalik. Kasi yun na nga, we gain insight when we listen to the Word of God. Napansin nyo sa verse natin, ang mga tatay, napakahalaga dahil sila talaga dapat ang nagtuturo sa kanilang mga pamilya about the Word of God. So si Lord, ibibigyan ng instruction ang mga tatay. So tayong mga tatay, kung may mga tatay na nakikinig at may planong maging tatay, dapat ikaw mismo nagbabasa ng Word of God. Ang pagiging tatay, hindi lang ito dahil magtatrabaho ka, papaaralin mo mga anak mo, okay na yon. Hindi po. Ang pagiging tatay, number 1 mong role is maging spiritual leader. Kaya Rose, kung mag-asawa ka man, sana ang piliin mo yung lalaking nagbabasa ng Bible para siya magtuturo sa iyo ng Word of God at siya rin magtuturo, kayong dalawa turuan niyo ang mga anak niyo. Hindi pwede yung asawa mo puro lang trabaho. Hindi yan. Maganda spiritual leader.
Katulad nito sa verse na binasa natin, sila yung mga in-instructionan ng priest para sila rin mag-instruction sa kanilang family. Diba? So, mga single ladies dyan, huwag lang puro pera ang tingnan nyo sa lalaki. Huwag lang puro kabaitan. Tingnan nyo rin kung siya ba ay maturing Christian at lumalago sa salita ni Lord. Okay? O, mga lalaki, kung gusto mo mag-asawa, hindi lang tungkol sa trabaho na bigyan mo ng allowance ang misis mo, bigyan mo ng allowance mga anak mo, pinaaral mo sila, pinatapos, yun na yun. Tapos na ang trabaho mo. Wrong. Ang trabaho ng mga tatay, ipakilala si Lord sa buhay, ipakilala si Lord Jesus sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa. Yun ang first nating trabaho. Okay? Marami naman tayong kilala, di ba? Ang tatay, pinaaral yung mga anak. Yun lang, pinaaral lang. Tapos maya-maya yung mga anak, bakit nagpariwara pa rin? Bakit hindi naturuan or napakilala si Jesus Christ? Diba? So gano'n na. So hindi basihan na ang pag-asawa mo nagtatrabaho, okay na yun. Hindi yun. Hindi basihan yun sa pag-aasawa. Secondary lang yun. Ang tingnan mo, may takot ba siya sa Diyos at lumalago ba siya sa Word of God? Yun dapat yung pinipili mong partner. Kasi sabi sa Proverbs 2:6, kinote ko na ito last time, balik natin ulit para matandaan nyo. For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. Saan galing ang wisdom? From the mouth of God. Paano naman ang tatay magtuturo sa asawa niya kung hindi siya nakikinig sa salita ni Lord, di ba? Paano siya magiging God-fearing? Paano siya magkakaroon ng wisdom? Paano niya ililid ang kanyang family na lumago rin sa faith kung siya mismo walang faith sa Panginoon at hindi nakikinig sa teaching or sa Word of God? Sabi ng James 3:17, but the wisdom from above, na galing sa Diyos, ha? Itong wisdom na sinasabi. Tingnan nyo. Anong klase ang wisdom na binibigay ni Lord? Alam na natin na si Lord ang source, di ba? Pero anong klaseng wisdom ito? The wisdom from above is pure. Walang bahid ng dumi, pure. Peaceable. Gentle. Open to reason, na kahit may magdebate sa'yo, pwede mo siyang i-refute, pwede mong i-explain. Ano pa? Full of mercy, good fruits, no? Nagre-resulta sa good fruits ang wisdom ni Lord. Impartial, hindi siya yung parang bias, wala siyang kinikilingan. Si Lord lang ang dapat kilingan. And sincere. Yan ang wisdom from God. Sincere. Pure. Number 1 talaga, pure. Open to reason. Kung merong may nagtatanong, you can explain it. Can you explain your faith to others? You should. Kasi you have the wisdom of God. Kaya kung may mga tanong, explain mo. Kasi the wisdom of God, it comes from Him eh. Kung wala kang wisdom, ask the Lord, Lord, bigyan mo ako. Okay? Yun ang dapat So we read the Word of God. So, what fills your mind? What fills your heart? Is it the wisdom of God or the fear? Kasi kung ang fear ang nag-feel ng heart mo, then wala kang wisdom. Tingnan mo. Sabi ng isang quote, where fear is present, kung merong fear sa buhay mo, wisdom cannot be. Kung puno ka ng fear sa 2024, puro ka duda, puro ka takot, then walang wisdom papasok sa'yo. Puno ka na ng fear eh. You have to let God empty your life, Lord. Turuan mo akong mag-trust sa iyo. Give me wisdom. Give me peace. Ganon. Hindi pwedeng puno ka ng fear, puno ka ng duda, puno ka ng puot at galit. Let God fill your life with His Spirit and with His wisdom. Kasi kung merong fear sa'yo, where fear is present, walang wisdom dyan. Okay? Intindihan niyo na? Tapos na ako. In-explain ko lang talaga sa inyo. So, as I end,
this year 2024, remember this, time and again, God can work mightily and wonderfully through His Word palagi. Through His Word. Gusto mo bang mag-work si God sa'yo mightily? It will always be through His Word. So, anong gagawin mo? Abide in Him. Remain in His Word. And let God's Word fill your life every day. So let your 2024 filled with God's wisdom, no? God's wisdom ang magpuno sa atin this 2024. And as we realize our sins and our wrongdoings, may we repent. Kasi we cannot progress in this life in this year 2024. Hindi tayo uusad, hindi tayo mag-progress kung hindi tayo mag-repent sa ating mga kasalanan. So again, start right and start with the Word of God and start with God Himself, who is the source of wisdom. God bless you all. Thank you, Lord. Thank you pa sa binigay din ni Lord na wisdom na sinishare mo din sa amin po, no? Grabe, thank you, Lord. Bali, yung tumatak sa akin pas, sabihin ko po yung tumatak sa akin. Yung dun po sa sa progress po, na talagang, kung gusto mo talagang mag-progress ka spiritually, yung buong life mo, kailangan talaga mag-repent. Yung obey talaga kay Lord. Obedience talaga na buong puso, na kagaya po nung tumatak din yung sa botones po, na kahit ano pong, kasi naranasan ko din yun kasi, yung namali ng lagay ng botones. Tapos mali lahat. Tapos nilagay ko ulit, tapos mali na naman. Nung high school ako, naalala ko lang. Teka, ba't ganun pa ulit-ulit na lang akong mali? Kasi kahit anong pong pilit ng bagay na mali, hindi talaga siya, kahit anong gawin natin sa mga bagay na, may mga bagay kasi past na pinipilit natin gawing tama. Pero hindi po siya nagiging tama, lalo na sa mata ng Diyos, lalo kung hindi po siya biblical po. So, ayun po, kailangan po talaga natin mag-fully obey kay Lord para ma-experience natin yung progress sa life natin, spiritual, lalo na po sa spiritual. Tapos, ayun po, yung kung paano tayo i-lead ni Lord po. Minsan kasi parang may mga times po na hindi po natin alam kung saan po tayo papunta, kung ano po talaga yung plan ni Lord sa atin, di ba po? Kumbaga, parang paano po ba yun i-explain? Yung hindi mo plano, parang hindi mo plano to ngayong taon. Pero depende kung saan ka i-lead ni Lord. Kung para ka pa talaga doon. Kaya tama po yung prayer talaga, your will be done, Lord, eh. Di ba po? Kasi minsan may mga bagay talaga na hindi po, na gusto natin, na hindi naman para sa atin. Tama po ba, class, no? Yun po. Tapos, kaya kailangan we always follow Jesus po talaga. Tsaka yung sa pag-aasawa, may natutunan po ako. Dapat ganun po pala. Siyempre, ako naman po, hindi naman po ko ganun kalalim talaga na pero talagang sinusubukan ko po na talagang fully away po. Tapos, mas lumalim yung spiritually kay Lord, ganyan. Pero mas maganda po pala yung magiging partner mo in the future or yung magiging tatay ng mga anak mo. Talagang siya yung magtuturo din sa aming pamilya, sa mga magiging anak ko. Na ganun dapat yung hindi lang yung mapera, mayaman, kaya kang buhayin, dapat kaya rin magturo ng ng Bible, lalo na sa family namin na ituro si Jesus. Mga anak, ipakilala, ganyan.
Ayun po. Sino po gusto mag-share? Nag-open cam na si Ma'am Joanna. Salamat, Pas. Welcome. Sino pa pong gusto mag-share? Kung ano po yung tumatak sa inyo ngayon. Pwede niyo pong i-share. Okay na po. Sa akin, Go ahead. po yung obedient. Ayun, talagang yung sa every Sunday past, ito yung Sunday na kasi pagka dumadating yung Sunday, pagka minsan may isip mo na katulad kanina, sabi ko, anong oras na wala pang send ng Zoom link para sa spiritual guide. Parang sabi ko, parang hindi yata kumpleto pag walang fellowship ng ganito. Parang hindi kumpleto yung araw ko na wala siyang ganito, wala tayong ganito. Kaya sabi ko, Lord, hindi ako ganito dati, pero dahil sa ganito, napalapit ako sa kanya. So, yung sa akin, mas ang daming nagbago pa, sa totoo lang. Nararamdaman ko yun sa akin. Tapos, minsan, may mga time na hindi, kasi lalo na sa business namin ngayon, may mga time na talagang nadadown ako. Naisip ko lang siya, parang nabubuhay kaagad yung yung loob ko na, hindi niya ako pababayaan. Alam ko lagi lang siya nandiyan sa akin. Ay, magsasabi pero hindi ko sabi. Ayun na yun. Basta, madami naman po madami naman tumatak sa akin. Gusto ko lang siyang express pero hindi ko alam kung paano. Sige lang, it's a good start. At least nagsishare ka naman eh. Yun lang. Minsan sa sobrang dami, punong-puno ka. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Parang nabablanko yung utak ko. Yun lang po. Thank you po, Pas. At Iiyak least you're mo na still yan. sharing. Okay yun, okay yun. Iiyak mo na yan kasi hindi naman Minsan hindi kailangan yung explanation at reflection eh. Minsan kailangan lang i-express through tears at gagaan na yung heart mo. Okay? Tama. Alam na ni Lord yun kahit umiiyak ka. Yun yung sinabi din ni Pas dati na minsan magpe-pray, may pray, yung gusto natin mag-pray pero hindi natin alam kung paano sisimulan. Tapos iniiyak mo na lang. Pero si Lord, alam na daw yun. Sino pa po gusto mag-share? Ay na si GL, nakauwi na. Yes, I'm home. Cutting in and out yung signal ko eh. Kaya nawawala yung slide. Ayun. So yung actually yung link natin, kung napapansin nyo, recurring link yan, no? So pwede nyo i-send kung kung gusto nyo, no? So paulit-ulit yung link. Actually hindi yan nagbabago. So always lang yan. Kaya kung sa tingin nyo wala pa, pwede kayo ang mag-send. Ayun Alright. And ang ganda. Actually, I've been listening, no? All throughout. Ang ganda lang, dun sa number 1 truth pa lang eh, na God captures our attention and transform our hearts through His Word. I remember dun sa
Shinare ko yun eh. Shinare ko yun kay Paz. 'Di ba? Kasi sinishare niya eh. Yung scripture is inspired by God, no? So, talagang all-in-one siya. Teaching, rebuke, correction, ano pa ba yun? Something for righteousness, no? Yun. Training in Ayun, righteousness. training. 'Di ba? For righteousness. Tama talaga eh. Na parang ano nga lang yun eh. Tama eh. Parang yung consistency mo kay Lord. 'Di ba? Na ah, kung uma-attend ka nga ng Eralista Night every Monday, 'di ba? Oo, nandun ka every Monday, no? Pero consistency means anong ginagawa mo pag walang Eralista Night? Kasi given na yung Eralista Night every Monday. Yung parang automatic na siya. Sabi mo nga, Miss Joanna, na parang eto, yung fellowship every Sunday, automatic na siya, nandyan na siya eh. 'Di ba? Hinahanap mo na. 'Di ba? Ibig sabihin naging part na siya ng sistema mo. So, ibig sabihin, kung ganun din yung Monday Eralista Night, anong ginagawa mo Tuesday to Sunday? Or in this part, nag-fellowship tayo. Oo, ang taas ng spiritual level mo pag Sunday. Ang taas ng spiritual level mo habang tinuturo ni pastor yung mga truths, yung verse. Pero, anong ginagawa mo Monday to Saturday? Di ba? So, yun eh. No? Yun yung consistency. 'Di ba? Na nagbabasa ka ba ng Bible? Or every Sunday lang si Lord din sa iyo. 'Di ba? Meron ganoon eh. Meron ganoon, no? So, isa 'yun sa mga tumatak sa akin na na-relate ko din. Sobrang ganda, sobrang galing. And at the same time, tama eh, yung do sa progress, ang galing ng botones. Simple analogy, no? Tama eh. Bumalik sa akin yung ano ko, nung high school ako. Actually, elementary to college, nagbobotones kami ng polo. Pero, tama yun yung madalas na ano, no? Yung tapos ka na, pagkatingin mo sa salamin, tabingi eh. Kasi dire-diretso. Ulit ka talaga sa umpisa eh. Hindi mo pwedeng ano, di ba parang ganunin mo lang? Hindi eh. Talagang tatanggalin mo lahat, uulitin mo ulit sa umpisa. Di ba? Tama talaga. Ang galing nun, no? Tsaka, isa sa mga marerelate ko dito is yung part na eto, no? Syempre, for all you know, I'm a Catholic, no, dati. No? So, sabi ko, na share ko nga kay Paz no, na this new year kasi, syempre, nagaya yung mother ko mag-church, no? So, sa Catholic Church, Immaculate Conception. So, syempre, sama ako. Pagdating ko doon na lang ulit ako nagsimba sa ano, no, sa Catholic Church. Tapos, o di homily na. Eh, parang dahil medyo nakakaintindi na tayo, nakinig akong maigi, no? Pamula doon sa unang pagbasa, pangalawang pagbasa, no? So, it's something about naluklok si Lord sa kanang basta doon sa ano ni God, no? Sa tabi ni God. And hindi siya related sa Christmas or New Year, no? Oh, Christmas pala 'yon, Christmas pala before New Year. No, hindi siya related sa Christmas. Tapos nung nag-homily na, ang sharing nung pare sa Christmas. No, parang ano, isinegue niya lang yung verse. Na ako hindi naman ako nagja-judge. Pero syempre dahil naiintindihan mo na nga na gusto mo intindihin eh kung ano yung pagbasa, 'di ba? Na hindi related dun sa ano, pinipreach nung pare. Tapos, ang malupit pa nun, nagkwento na lang eto hindi ko sinisiraan yung ano. Kumbaga, experience ko lang. Nagkwento na lang ng joke si father. Na parang, ano yun? Yung sumakay daw siya ng bus. Ewan ko narinig yun na yun. Parang, narinig ko na yung dati. Yung sumakay siya ng bus, tapos, syempre, since it's Christmas season, gusto natin makatulong. Meron daw babae doon sa likod, iyak ng iyak. 'Di ba? Tapos nung naniningil na daw yung konduktor, syempre bayad siya. Pagdating doon sa dulo, nagmamakaawa na wala nga siyang pambayad, no? Kasi daw nahulog daw yung 1,000 niya. 'Yun. So anong nangyari? Siya pagdukot niya daw doon sa bulsa, meron pa, may natitira pa. So siya na yung nagbayad para doon sa babae, no? So blessed na blessed daw siya kasi nga
nakatulong siya sa kapwa, 'di ba? And at the same time, tapos pagbaba niya ng bus, talagang nagpapasalamat daw siya kasi may napulot siyang 1,000 bago umakyat ng bus. Ayun. I mean, alam mo yun? Hindi, ayos yung joke ni Father. Benta naman. Pero, iniintay ko kasi yung sa verse talaga, yung sa reading talaga, na ano ba meron doon? Bakit ganun? 'Di ba? Na parang tapos, meron pa doon na sabi niya, ano yun? Ang sabi niya is yung, bakit daw ba pinili ni Jesus ang December? Kasi malamang salmang yun daw yung end of the year. 'Di ba? Syempre, tayo na inaaral yung word ni God, alam naman natin na hindi naman talaga December pinanganak si Jesus. So, 'di ba, somewhere in summer. Pero dito lang natin sineselebrate, declared by Pope. 'Di ba? Declare yun ng Vatican Church eh. Pero ayun lang, kumbaga imaginein mo dan, napa self-reflect lang ako na parang isa din ako dun sa mga, ang dami tao eh, standing, alam niyo naman pag 'di ba? Standing yun hanggang labas, no? Na isa lang din ako dun sa mga taong nakikinig dun, nakitawa din dun sa joke ni Father, no? Pero ngayon na naiintindihan ko na, 'di ba? Iba eh. Naku, ikaw, you really want to share, gusto mo yung truth, 'di ba? Yung totoo. In 'Di short, ba? naghahanap ka na mabusog ka spiritually. Yes. And ang nangyari, hindi na nangyari ang expectation mo na mapuno ka dapat ng Word of God, maintindihan mo talaga, clarity. Because God is not a God of confusion. He is a God of clarity. Ayaw niya ng Yes. confusing instruction, confusing year, confusing direction. He's a God of clarity. Dito ka, itong tama. Pero pag confusing na nga, it's not from Him. God is a God of order. Sabi niya, let there be light. Let the skies be separated from the water. He's a God of order. If it's confusing, it's not from God. Yun ang punto. Galing. Tama eh. 'Di ba? So, doon pumasok yung number 2 truth, 'di ba? God enables us to understand and apply His word. No? So, eto again, hindi ko sinisiraan yung church, no? Or yung pare per se. Baka nagkataon lang talaga na yun yung observation ko, 'di ba? Kasi hindi naman ako umattend ulit sa sumunod eh. So, hindi ko alam kung talagang every mass ganun. 'Di ba? Baka nagkataon lang, 'di ba? Na basta makapag-share ng wisdom about Christmas, no? So ang galing lang. Tsaka ang galing no shinare ni yung kay Winky, no, yung yun, God is looking for willing hearts, no? Tama eh, wala namang pilitan eh. 'Di ba? Walang pilitan, parang negosyo lang 'yan eh. 'Di ba? Pag inalok ka, ayaw mo, okay lang. 'Di ba? Kasi ako, at the end of the day, gusto ko lang naman tulungan ka eh. Hindi naman pagkakitaan ka eh. Tulungan ka. So at the end of the day, kung tanggapin mo o hindi, okay lang. Hindi naman ako nawalan eh. So ganun din, may in-invite ka dito. Gusto mo i-share si Lord. 'Di ba? Kung ikaw i-share mo si Lord tapos ni-reject ka, mag-e-emote ka ba? Madadown ka ba na ni-reject niya si Lord? 'Di ba? Ganun lang din yun eh. 'Di ba? Ikaw ba ay malulungkot na, uy, si Lord na to. Sinishare ko sa'yo. 'Di ba? Gusto ko lang i-share sa'yo kung gaano siya naging kabuti at gaano siya kabuhay sa buhay ko. 'Di ba? So, if not, okay lang. But, nagtanim ka na. 'Di ba? Tinanim mo na yun. Maaaring hindi ikaw umani, pero tinanim mo. Ang mahalaga, nagtanim ka. 'Di ba?
Ang galing, ang galing. Sabi nga ni Joanna kanina, iba na daw. Iba na yung experience niya. Iba na hinahanap niya na. It's because, Joanna, ang seed ng gospel, tumutubo yan. Organic yan eh. Yun, Pag no? sinabing organic, hindi mo pinipilit, tumutubo yan. Pinapatubo ni Lord yan. Ang tanim, nakita mo ang tanim? Pag ang tanim ba, hindi mo sabihang, mag-grow ka nga dyan. Pag hindi mo ba sinabihan, hindi mag-grow yon. Tama eh. So ang tanim, sabihan mo ang tanim mag-grow ka or hindi mo sabihan, mag-grow yan. Ang gospel ganyan. Once narinig mo na yan, nasa heart mo na yan, si Lord i-grow niya yan. Nagtataka ka na ngayon, bakit hinahanap-hanap mo na yung Word of God? Bakit parang kulang na yung linggo mo pag hindi ka naka-spiritual gathering? It's the work of God. He's doing mighty things through His Word. Yan ang title tonight. Galing. Yan ang title. Tama eh. At nagtataka ka na, He captures your attention na. Hindi na yung katulad dati na parang andito ka nga pero iniisip mo, bakit kaya hindi ko na-hit yung target ko ngayon? Bakit hindi kami nag-close deal? Hindi na eh. Iba ka na. Nakafocus ka na, natatransform ka na, nababago na yung buhay mo. Natitrain ka na maging righteous. Noon pala mura ka. Ngayon hindi na. Yes. Noon akala mo ito yung tama. Ngayon alam mo na yung mali. Hindi mo na gagawin. Tama eh. Tsaka ang ganda pa sa sinabi mo kanina, yung part na hindi ka forever na tagapakinig lang. No? Tama yun eh, no? Hindi ka forever na tagapakinig lang. Kasi, no, we are all born with a purpose and to lead the flock. 'Di ba? Lahat 'yan, no? Yun talaga yun eh. Kaya nga sabi ko si Lord talaga, pag inaral mo yung buhay niya, parang siya talaga yung mastermind ng ganitong klaseng business. Yung sistema ng negosyo natin, ganun na ganun. Ganun na ganun. Diba? You're leading, you're inviting, you're sharing. Diba? Tapos, nadja-judge ka. Ganun na ganun. Diba? At the same time, duplication. No? Tinuro niya doon sa mga apostol. Diba? Hindi talaga lahat sasama sa'yo. Yun na nga yung aral kay Lord eh. Hindi naman lahat sasama sa'yo. Diba? Tsaka ang galing lang din yung kita mo pag may tinuruan si Lord. Diba? Take note, makasalanan pa yung lahat. No, lahat ng apostoles, makasalanan yung lahat eh. Diba? Pero again, tinuruan sila. No? Kaya, wag mo ring parang wag mo ring mithiin na forever ka lang tagapakinig. No, na wag din maging okay lang sa'yo na forever ka lang nakikinig. Wag lang din maging okay sa'yo na nagsishare ka lang dito, no? Dapat makita mo rin yung part somewhere near in the future na ikaw na yung naglilid nito, ikaw na rin yung nagsasalita dito, no? Ikaw na rin yung nagsishare sa iba, di ba? At darating yung time, meron ka na rin grupong sarili mo na nagaganito. Di ba? Yun talaga yun. Yun talaga yun. Kasi doon din talaga papunta yun eh. Doon talaga papunta yun. No? And yung wisdom, no? God's word is the source of wisdom. Tama eh, no? Comes from His mouth. Sabi nga, di ba? Comes from His mouth. So, hindi pala sapat na nagbabasa ka lang ng Bible. Yun, no? So, I believe na sabi ko yun last time, no? So, correction. Hindi pala sapat na nagbabasa ka lang ng Bible. No? So, ang daming important factors. The community, the church, small group like this, pastors, spiritual mentors, accountability partners. Dami! No? So, galing. Yun talaga yun. No? So, I remember nakita ko sa isang motivational video, no, na parang after all those experiences, then there comes wisdom, no? Yan ang pinaka anong tawag na? Misuse word. Wisdom, no? So, si wisdom pala hindi talaga nanggagaling sa experience mo, no? Kasi akala mo yung parang napagdaanan ko na yan, may wisdom na ako, no? Yung parang wisdom comes with age daw eh, di ba?
Yan yun eh, di ba? Yan yung kasabihan na yun, hindi pala. No? So, ngayon, alam mo na. No, kaya kapag sa susunod na sinabihan ka, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam mo na. Di ba? Joke lang. Galangin pa rin ang nakakatanda. Ayun lang, thank you so much. Meron pang isang danger na ngayon, relihiyoso naman tingnan pero hindi pala saved. Kasi actually, kung basahin mo yung 2 Timothy 3:16 to 17, yung the word of God is God-breathed. Basahin mo, atras ka, magugulat ka. Basahin ko sa inyo. Ang konteksto nun is this. Pag binasa mo yung verse, yung mga unang verse, sabi dito, but realize this, sa verse 1, in the last days, difficult times will come. Bakit difficult? Dahil ba sa war, trahedya? Hindi. Ang difficult times will come, it's because, verse 2, for people will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, slanderers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good. Hate nila pag naggawa ka ng good or mabuti ka. Treacherous, reckless, conceited, or self-centered. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Yun. Holding a form of godliness, religioso daw, although they have denied its power. Avoid such people as this. For among them are those who sleep into households, captivate weak women. Ito yung context. Mga false teachers pumupunta sa mga bahay-bahay kasi nandun mga babae. Tapos, dito sa verse, meron pang verses dyan bago yan no? Yung religious daw sila, pero yun na nga yun. Yun na nga yung nabasa ko pala. Verse 5, holding to a form of godliness although they have denied its power. So ganun pala, parang godly, pero they deny the power of God in their lives. Na feeling nila, kahit hindi sila magsimba, hindi sila maniwala sa Diyos, they can be good people. Feeling nila they are doing good works, so okay na sila na nagpapakain sila sa mga tao, gumagawa ng mabuti, nagcha-charity. Kasi ito yung pinakadelikado na sinasabi nga. People will be lovers of themselves, and also ito, feeling nila they are saved without Jesus. Kasi mabait naman sila. Nagsisimba naman eh. Ang iba nga nagsisimba pa nga eh. So feeling nila saved na sila kasi matagal na sila sa simbahan. Lahat, walang absent. Pero don't forget, sabi rin ni Jesus, not all who call to me, Lord, Lord, will be saved. Because nag-Lord, Lord sila, religious na tao, hindi pa pala nila tinanggap si Jesus. Hindi pa. Kaya nga palagi tayo nagtatanong, tinanggap mo na ba si Jesus? Nag-close deal ka na ba kay Jesus? Kasi kahit ano pang try mong mag-progress sa pera, sa other things, kung wala ka namang spiritual life, what's that? That's useless. That's meaningless. Yung riches mo, yung money mo, yung maganda mong buhay, yung magandang pamilya, when you're not in relationship with Jesus, all of those things are useless because you're not saved. You're bound to hell. Kaya nagtatanong tayo, nag-close deal ka na ba kay Jesus? May new life ka na ba? May eternal life ka na ba? Kasi sinabi sa John 3:16, for whoever believes in Jesus, for God so loved the world, He gave His Son, and all who believe in Jesus will not perish but have eternal life. All who believe. At ito pa, hindi ka na makakabelieve kung patay ka na. Makakabelieve ka pa ba kung patay ka na? May clue tayo. May clue tayo na hindi totoong purgatorio
Kasi ang chance mo lang na ma-save at magkaroon ng eternal life when you believe. At yung mga patay, hindi na makaka-believe. So hindi na, wala nang chance. Kahit ipag-pray pa natin sila na ma-transfer sa purgatorio, papuntang langit, wala na po. Kasi all who believe. At ang nagbi-believe lang yung buhay. Kaya habang buhay pa tayo, tanggapin na si Jesus. Kasi kahit ipag-pray ko pa yan si Lawrence, kung hindi siya nag-believe kay Jesus, tayo na siya, hindi siya matransfer sa langit. Kasi whoever believes daw eh. At ang nagbi-believe lang, yung buhay. Kasi simpleng logic, di ba? Tinanggap mo na ba si Jesus? Yan palagi ang tanong. Kasi kung hindi pa, tanggapin mo na ngayong gabi. Ngayong gabi. Tama. Kasi siya lang makakaligtas sa'yo. Gusto mo nga ng New Year, wala ka namang new life. Useless yung New Year mo. Anin mo yung New Year na 2024 kung hanggang ngayon wala ka pang Jesus, wala ka pang new life. Walang progress. Okay? So again, yun lang po mga paalala sa atin. Galing. Be here. Next week, maganda pa ang ating pag-uusap. It's about starting starting with God or about starting with God. So anong mangyayari if we start with God? Although may title na ako about God, our start and standard. Mag-iisip ako ng iba pa. Anyway, but it's about the Word of God. Anong impact nito? Starting strong. Yun pala. Di ba? Palagi tayo nagsasabi, starting strong. Yes. Next week, i-explain ko anong totoong starting strong. Yun galing. Alright. So yung mga gusto tumanggap na dyan, magsabi lang kayo at ipagpe-pray natin, Pwedeng tumanggap. Why not, no? Bakit mo papapatumpik-tumpik yung makakabuti sa kaluluwa mo, di ba? Baka mayroon pa. Just Tama. mag-message na lang and pwede ko kayong i-lead, no, na i-guide ko kayo paano tanggapin si Lord, no? Kasi si Jesus ang magliligtas sa inyo. Hindi yung ako, hindi yung prayer. Okay? Anyway, so dami nating ang dami pa nating gustong pag-usapan, pero again, tonight busog na busog naman tayong lahat. Picture mo na siguro, nawawala-wala si Naan eh. Sige po. Picture. Yan. Ready. Yun, ayan na. Mga mag-share pa yan. Picture muna tayo, picture. 1, 2, 3. Ayan, wait lang, nag-on cam. Yan, isa pa. Yun. 1, 2, 3. Alright. Ayan, may mag-share pa ba? Welcome kay Mark Joseph, si Mark Jason, welcome sa lahat, Joanna. Yes. Tsaka yung pagtanggap, guys, ay akala mo kasi self-proclaim lang yun. Tinatanggap ko naman Guys, kapag tatanggapin, pwede nyo sabihin or even ngayon, no? Even ngayon. Pwede ngayon. Pwede ngayon. So, kung nahihiya ka, okay lang, no? Ililid kayo ni Paz through that, no? So, we will pray na. So, as we close our eyes and bow our heads, no? So, if you want to accept the Lord right now, so let's remember we're in the most holy presence of God. Let's bow down our heads. Let's close our eyes. Diba? So, kung ikaw ngayon, feeling mo, eto na yun new year, new life, na gusto mo na kasama na si Jesus this time. Maybe you want yung, alam mo yung masarap na feeling na lagi mong kasama si Lord. Alam mo yung pag may yumayakap sa'yo sa panahon na nanghihina ka. Yung feeling na may peace ka, you're really grateful kahit anong challenges ang dumadaan sa'yo. No? Parang hindi ka na masyado tinatablan, no, ng kalungkutan kasi hindi ka na warrior kundi warrior ka na kasi kasama mo si Lord. So if you're that person right now, I want you to raise your hands if gusto mong tanggapin na si Lord and you want a new life and new year this 2024.
Sige. Don't worry, no one is watching. It's just you and the Lord. No? So if ikaw yan right now, raise your hands kung gusto mong tanggapin na si Lord right now. Praise God. Okay. Sige. Sige. So, ililid ko lang kayo sa prayer. Ibig sabihin, kailangan mong sabihin ito sa Panginoon. Hindi pwedeng sa mind mo lang. Confess it with your mouth, with all your heart kasama. Okay, let's pray, no, sa mga tumanggap sa Panginoon. Panginoon, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon sa buhay, bilang Diyos na tagapagligtas. Salamat, Jesus Christ, sa kaligtasan, sa eternal life na binigay mo sa akin. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanang nagawa sa inyo. Mula noon hanggang ngayon, patawarin niyo po ako, Panginoon. Salamat for forgiving my sins and for sacrificing your life on the cross, for giving us redemption through your blood and through your body. Now, I request yung tumanggap sa Panginoon, sabihin mo, Lord, salamat sa pagligtas sa akin. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, aking Panginoon. Tulungan niyo po akong lumago sa aking buhay Kristiyano. Patibayin niyo po ako, palalimin sa inyong salita. Samahan niyo po ako through ups and downs. At alam ko, hindi niyo po ako iiwan. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na naghatid ng magandang balita sa akin. Pagpalain niyo po ako bilang anak niyo. Sa kabila ng problema, alam ko, hindi niyo po ako iiwan. Panginoon, tulungan niyo po akong makipag-ugnayan sa inyo through prayer. Makipag-usap sa inyo at mag-communicate through prayer. Tulungan niyo po ako na magbasa ng inyong salita at maintindihan at i-apply ito sa aking buhay. Tulungan niyo po rin ako na ipakilala kayo sa ibang tao. Salamat, Panginoon, dahil today is my spiritual birthday. Today is the day of my salvation. Jesus Christ, salamat sa buhay mong binigay na bagong buhay sa akin. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Alam mo, tandaan mo yung birthday mo ngayon, ha? What? Praise God, no? Lawrence, praise God. At ginamit Thank you, Lord. spiritual gathering, no? Na may tumanggap ngayon. I don't know kung siya lang ba tumanggap. At kung meron man dyan, huwag kang mahiya. Hindi mo dapat kinakaya ang tao ay tao. Si Jesus na nagligtas sa atin. Hindi siya kailangan ni kaya. Anyway, sa mga bagong tumanggap sa Panginoon like Joanna and others, si Luz, kinakamusta ko. May the Lord continue to comfort her, no? I pray na patuloy lang siyang lumago rin sa kanyang buhay Kristiyano. At sa iba pang tumanggap, no? Si Ma'am Rose. Patuloy tayo sa salita ng Diyos para mas tumalim pa. Next Sunday, about start strong. Paano ba yun? So we can start strong. Okay, so thank you. Again, update ko lang, meron na tayong pang-apat na outreach at sa first meet-up namin. Lord. Sa first meet-up namin ng nakaraang Friday, 2 weeks ago, may tumanggap na 3. Wow. Yan yung kasama ko sa Tong It's noon, nung ako hindi pa Galing. na pa ako sa katinoan sa buhay. Pero ngayon, after 20 years, bumalik ako, nag-start kami ng outreach doon. Tumanggap sila kasi nakilala na nila si Jesus. Galing. So, mga katong it's ko doon, nagtataka, pastor na ako, iba na ako magsalita. Galing. Praise the Lord. Thank you, Lord. Happy birthday, Miss Joanna. Happy birthday. Ngayon ba? Spiritual birthday. Spiritual birthday. Okay, praise God. No? Sino pa kaya? Anyway, kung sino pa ang gustong tumanggap next time at may katanungan, tanungin nyo na
Yes. Para yung mga tanong yung ma-answer naman, no? Pangit naman na susunod ka sa Panginoon, no? Parang nagdududa ka pa. Nakikiuso ka lang, di ba? Nakikiuso lang kasi Tama. nag-believe si Joanna, mag-believe na rin ako. Hindi, personal. Personal. Thank you, Lawrence, for Thank you so much, Pans. You always make time for this. God bless you all. Salamat sa Panginoon. Praise God. God bless everyone. Bless.